Ang mga tao ng Northern Blade Association ay nanliligalig sa isang batang babae at pumasok sa Kaifeng na sinusundan siya. Pinagbabantaan siya ng mga taong yun. Ang Heaven Destroyer, kasama ang 5 miyembro ng Clan League, ay nakaupo at nagchichismisan pagdating nila doon. Ang pangalawang kapitan ng Northern Blade Association Law Enforcement Squad, White Tiger Swordga Duxham, ay humawak sa buhok ng babae sa kanyang kamay, at siya ay nakaupo sa isang sahig. Umupo siya malapit sa kanya at galit na sinabi sa kanya na iniwan mo ang iyong ama at tumakbo palayo. Sinasabing kung gusto mong mabuhay mag-isa. Nagmamatapang kang babae ka, humihingi siya ng tulong, pakiusap iligtas niyo ako. May nagsasabi, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Biglang mayroong ilang uri ng bagyo sa hangin. At ang vice captain ay nakatingin dito ng may pagkalito. Siya si Namgang Hyame at lumitaw siya doon sa harapan niya habang may hawak na espada sa kamay. Itinutok niya ang espada sa vice captain na nakahawak sa buhok ng kawawang babae. At ang ligaw na usok ang nakapalibot sa kanya. Galit na sabi niya sa kanya, simula nang naging ganito ang KY Fong na walang batas. Paano maapi ng martial artist ng Orthodox sect ang isang walang magawang babae? Ang isa na nakaupo din sa inn ay nagsimulang umalalay kay Namgang, at isa sa kanila ang nagsabi, oo, kahit na ikaw ay mula sa Northern Blade Association. Masyadong malayo ito, habang ang isa pang lalaki ay nagsasabi na tama. Habang hawak ang hibla ng buhok sa kanyang kamay, sinabi ng vice captain sa batang babae na yon, sa tingin mo ay maglakas loob kang ipasok ang iyong ilong sa negosyo ng aming asosasyon sa Hilagang Blade. Sa tingin mo ba magiging ligtas ka pagkatapos nito? Ngumisi siya at sinagot siya ng ligtas. Maaari mong takutin ang iba gamit ang pangalan ng Northern Blade Association, ngunit hindi yun gagana sa akin, Namgang Hyame. Ang mga taong nakatayo doon ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanya. Sabi ng isa sa kanila Namgang Hyame, habang ang isa ay nagsasabi na nangangahulugan na siya ay anak na babae ng Asher Sky. Ang Sky na banal na espada, ang anak na babae ng Great Namgang Clan. Tumingin si Gadoxim sa kanya saglit at saka sinabi sa kanyang lady. Ang hindi pakikialam sa mga gawain ng ibang kasarian ay ang hindi nakasulat na tuntunin ng Jiangho. Habang hawak niya ang kanyang sword sa magkabilang kamay, sinasabi sa matandang lalaki na hindi siya tanga para hindi malaman ang tungkol sa kanyang pinagsasabi. Gayunpaman, siya bulag sa mga bagay na labag sa kaayusan ng publiko ang dapat kong gawin ngayon ay bilang isang martial artist. Pagkaraan ay napatingin siya sa kaawa-awang kalagayan ng babae, at patuloy na nagsasalita ayon sa kanyang nakikita. Walang pinagkaiba sa kidnapang yung ginagawa mo. Nang marinig ito, napakamot ang matanda sa pag-aakalang hindi niya naiintindihan ito. Ang babaeng ito ay Xu Fong, ang anak na babae ng libong bihasang Snow Tiger Schwiding. Ang pinuno ng Demon Frontier Sect, wala tayong choice dahil may inilabas na arrest order para sa lahat ng miyembro ng Demon Frontier Sect. Kung ayaw mo pa ring umiwas, kailangan nating gumamit ng dahas. Matapos marinig ang salitang puwersa, tumawa ng malakas si Namgang Hakrayan at sinabi yon kay Gadoxim. Sinabi mo lang bang gagamit ka ng dahas? Kailan pa naging mayabang ang Law Enforcement Squad ng Northern Blade Association? Pagkatapos ang lahat ng miyembro ng 5 Clan League ay humakbang pasulong upang suportahan ang kanilang mga kapwa. Samantala, ang batang Master Heaven Destroyer ay nakatayo sa likuran at nagtataka na, damn it, hindi ako dapat sumama sa kanila. Ngayon, ang 5 miyembro ng Clan League at ang mga tao ng Northern Blade Association ay nakatayo ng magkaharap sa isa't isa, at si Shua Zufang ay nakaupo sa sahig sa pagitan ng magkabilang koponan. Tapos sabi ni Gadoxim kay Hakrayan, ang mayabang na young master dahil sila ay on official duties, pagkitenjin sa kanyang kasuotan na suri niya na ito ay nagmula sa Great Namgang Clan. Nagtatanong kung sinusubukan ba siyang takutin sila. Napatawa si Yukria na parang demonyo, tumugon na kung ganun talaga, ano ang gagawin mo? Napatingin si Gadoxham na may kakaibang aura. Walang masabi kundi kailangan nilang i-report ito sa kanilang superiors. Tapos may nagsabi sa likod na hindi na kailangang i-report ito. Ang lalaking iyon ay humakbang pasulong at siya ang kapitan ng Northern Blade Association Law Enforcement Squad, nakangiti, inalis ang espada na si Wu Haiyancheng. Siya ay isang payat na lalaki at ang kanyang buhok ay nakatali sa mga tirentas na nakasabit sa harapan. Samantala, ang kanyang sandata ay nakaipit sa likod ng kanyang kasuotan. Nakatingin ang vice captain kay captain na may puzzle face.
Sinabi ni Hyen Chung kay Hawk Ryan na ang salitang retreat ay hindi umiiral sa diksyonaryo ng aming law enforcement squad. Mag-uulat ka ba ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Matapos marinig ang tinig ng kapitan, ang bawat isa ay yumuko sa kanilang mga tuhod at binabati siya na sinasabing kapitan. Buti ay dumating ka. Ang Heavenly Demon and the Heaven Destroyer ay nananatiling nakamasid ng walang pakundangan. At ang Heavenly Demon ay nagsisimula ng magalit dahil sa tono ng kapitan. Anong meron sa chopstick na yan? Bastard, sinabi ni Hyang Chung sa kanya, ang batang Master Namgong. Hindi mo ba naisip na step out ka sa linya? At tinatanong niya kung ano. Tapos sagot naman ng brat na yun sa kanya habang hawak ang hibla ng buhok sa kamay niya. Kapag nalaman ito ng pinuno ng Five Clan Alliance, hindi ka ba mananagot? Sinasabing, hindi ka ba malalagay sa isang matigas na lugar kung ang kwento ng susunod na pinuno ng dakilang Namgang Clan na humarap sa Northern Blade Association ay bubulusok dahil sa isang babaeng babae lamang mula sa landas ng demonyo. Tumawa si Ukraine at tumugon sa kanya. I dare you to say that again. Tapos tinanong niya ang young master na si Namgan na mali ba ako? Kung ang relasyon sa pagitan ng Northern Blade Association at ng Five Clan League ay napunta sa timog dahil sa iyo, gagawin mo ba ang responsibilidad? Sa pagkakataong ito, sa halip na si Namgang Pong, na nakatayo sa likuran, ay galit na sabi sa kapitan, ikaw bastard. Sino ka para takutin ang susunod na mamumuno ng Namgan Clan? Kapag mabait pa tayo, itikom mo yang bibig mo. Masungit na sabi ni Hyen Chung sa kanya na manahimik siya. Kung ang aking memorya ay nagsisilbi sa akin ng tama, dapat ay isang inapo ka ng Punk Clan. Dahil nagpapakita ako ng paggalang sa batang si Master Namgong, tiyak na mayroon kang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa edad at katayuan mo, sa tingin mo ba masasabi mo sa akin ang ganyan? Pantawag siya nitong bastard. Pagkatapos ay inutusan ng kapitan ang kanyang mga subordinate na mag-utos sa mga miyembro ng law enforcement squad na nakapaligid sa lugar na ito na huwag hayaang lumabas ang sinuman mula sa sandaling ito. At tumugon sila ng masunurin. Opo, Ginoo. Pagkatapos ay hawak ang kanyang espada sa kanyang likod, si Hyen Chung ay lumapit sa young master na si Namgang at tinanong siya, ano ang gagawin mo ngayon? Young master, Ginoo. Galit pa rin ang Heavenly Demon sa tono at ugali niya at saka sinabi ang bastos na yon. Mula sa simula, ang mga mapanghamak na Orthodox sect bastards ay palaging mga lobo sa damit ng tupa. Pagkatapos ay nagtanong ang Heavenly Demon, bakit hindi mo sila patumbahin? Heaven Destroyer? Nagalit si Heaven Destroyer sa kanyang hanggal na ideya at sumagot kaagad na baliw ka ba? Kapag ginamit ko ang martial arts mo, malalantad agad ang identity ko. Pagkatapos ang Heavenly Demon ay tumugon ng walang ingat. Anong hindi kailangang alalahanin? Hindi ba pwedeng bugbugin mo na lang ang bawat isa para walang maiwang saksi? Nagulat si Heaven Destroyer sa kanyang katangahan at nagtanong, seryoso ka ba? Tapos si Honing, na nakikinig sa usapan nila, ay nagsabi sa kanya, kung ganoon, bakit hindi mo gamitin ang aking martial arts? Pagkatapos ay sinabi ng kapitan ng tagapagpatupad ng batas ng squad kay Namgang, itatanong ko kung ano ang gagawin mo, young master. Napapikit si Namgang Hawk Ryan dahil sa galit at saka sinabi sa kanya, iwan mo sa amin ang babaeng iyon. Kung hindi mo kaya, sasamahan namin ang batang iyon at oobserbahan ang buong proseso ng iyong pagsisiyasat. Miyembro man ng demonic path ang kanyang ama o pampublikong kaaway ng mundo, wala itong kinalaman sa kanya. Kung tatanggi ka kahit na ito, hindi rin namin hahayaang mag-slide. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang kapitan at si Namgang ay nakatingin sa kanya na may pagtataka sa mukha. Nang tingnan ng Vice-Kapitan Doxem ang nabagong ekspresyon ng Kapitan Hyen Chung, nagsimula siyang magtaka na nagbago ang ekspresyon ng kapitan. Yung ekspresyon na yon yung pinapakita niya na gusto niyang pumatay. Pagkatapos ang kapitan, sinabi ni Hyen Chung kay Namgang Hawk Ryan na dinadala mo ang halo ng iyong angkan sa iyong likod. Ngunit ikaw ay ganap na ignorante tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Subukan mo siyang kunin. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga espada at naghahanda para sa labanan. At inilabas din ng squad captain ang kanyang espada. Ngayon, si Namgang at ang kapitan ay nakatingin sa mata ng isa't isa. Ang Northern Blade Association Law Enforcement Squads, na si Kapitan Hyang Chung ay ngumisi at pagkatapos ay sinabi sa young master na si Namgang. Gaya ng inaasahan, hindi ito mangyayari. Hindi ko kayang tingnan ang mapagmataas na mukha ng ilang batang Master of Rich House.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ng babae at sinabing, "Papatayin ko ang asong ito dito." Nang makita ng young master ang babaeng iyon na sumisigaw, sinabi niya sa kapitan, "Ikaw ay masamang bastard. Iyan ba ay isang bagay na maaari mong gawin bilang isang miyembro ng sekta ng Orthodox?" Habang hawak ang kanyang baba, nakatingin ang kapitan ng mapang-asar na sulyap. At tumugon ng oo, medyo tama ka, ang pagpatay sa kanya ay maaring labis. Tama, paano ito? Pagkasabi nito, sinimulan niyang makisama sa kanya at pinunit ang kanyang kamiseta. At nang makita ni Namgang ang kanyang kasuklem-suklam na pag-uugali, sinabi niya sa labis na pagkagulat na basura. Ang batang Master Heaven Destroyer, na nakatingin sa kanyang katawa-tawang pag-uugali, ay tahimik, sa wakas ay sumuko, sinabing, "Hindi ko na ito matiis." At pagkatapos ay hinampes niya ang kapitan gamit ang kanyang paa sa kanyang bibig gamit ang kanyang martial arts techniques. Tinamaan niya ito ng sobrang lakas kaya napatili siya. Parehong nagulat si Hayami at ang kanyang kapatid na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Tapos sabi niya, "Kuya," ang kanyang kapatid na lalaki, na si Ukraine, ay ngumiti at sinabi na iyon ay pataas na hakbang sa langit. Ang mga Shalon martial art. Ang Heaven Destroyer ay lumilipad sa himpapawid. Samantala, ang mga tao ng Northern Blade Association at 5 miyembro ng grupong nangunguna sa clan ay nakatingin sa kanya ng may pagkabigla, at nakatingin siya sa kapitan na nakaupo sa sahig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Habang hawak ang kanyang nasugatang baba, sinabi ng kapitan sa Heaven Destroyer, "Sino kang bastard ka?" Lumulutang sa hangin ang young master. At pagkatapos ay habang nakalutang, siya ay gumagalaw patungo sa kapitan at lahat ng mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya na may mga mukha na natulala at naguguluhan. Habang nakatingin sa kanya na nakatulala ang mukha, ang kapitan ay nagtataka na kung ano ang kaimpyernohang ito na siya ay lumulutang. Umiiral ba talaga ang ganyang Chingon? Sa tingin ko, hindi rin siya miyembro ng 5 Clans League. Saan nagmula ang ganitong uri ng bastos? Sa isang iglap, lumapit sa kanya ang Heaven Destroyer, tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, "Hayaan mo ang bata. Kung hindi ka handang mamatay sa aking mga kamay ngayon." Sinamantala ng Heavenly Demon ang sitwasyon at sinabi sa young master, "Tama yan. Patayin siya." Pero sagot ng Hoan iyan ay, "Hindi, sir." Tapos sabi ng kapitan sa Heaven Destroyer, "Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit bakit ginagawa mo ito sa mundong ibabaw?" Pagkatapos habang sinusubukang hawakan ang kanyang espada, sinabi ng kapitan, "Ako ang Northern Blade Associations," ngunit pinutol siya ng Heaven Destroyer sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mukha. Pagkatapos sampalan, sinabi niyang, "Marami na akong naririnig na aso ka ng Northern Blade Association. Itigil mo ito at hayaan mo siya." Tapos habang nakalagay ang kamay sa pisngi niya, sinabi ng kapitan sa young master na hindi ko magagawa yun. Kahit martial art ka, wala ang salitang retreat sa ating law enforcement squad's diction. Ngunit hindi man lang natapos ng kapitan ang kanyang pangungusap nang hampasin siya ng young master sa tiyan gamit ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinipa siya ng paisa-isa sa kanyang mga kahinaan. Matapos matamaan ng young master, nagtataka ang captain, "Ang pressure points ko." Pagkatapos ay hinampas ulit siya ng young master sa mukha at pagkatapos ay sa kanyang tiyan na nagsasabing, "Sa susunod ay sasampalin na talaga kita." Dumudugo ang ilong at bibig ng kapitan. At pagkatapos ay galit niyang sinabi sa kanyang mga nasasakupan na papatayin ng law enforcement squad ang bastard na iyon. Hawak ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay, ang mga tao ng law enforcement squad ay lumipat patungo sa Heaven Destroyer para sa pag-atake. Habang walang ingat na napapakamot sa likod ng kanyang ulo, seryosong sabi nito sa kakinuha ang bateng babasagin gamit ang paa at ibinato sa isa sa mga subordinate. Tumama sa mukha niya ang mga bote na iyon. At nabigla ang vice-presidente nang makita yon. Samantala, ang young master ay gumagalaw patungo sa kanya, hinawakan siya sa kanyang mukha at tinamaan din siya. Pagkatapos ay isang-isa, nagsimula siyang makipaglaban sa iba pang mga tao ng squad. At ang kapitan ay nabigla nang makita ang kanyang kakayahan. Ang young master na gumagamit ng martial arts technique ng Shalon, ay tumama sa mukha ng isang lalaki sa sahig ng ganoon kalakas, na lumikha ng mga bitak sa bricks ng sahig. At ang dalawang lalaki ay nakatayo sa magkabilang gilid na nakatingin sa kanya. Pagkatapos habang tinitingnan ng isa sa kanila, ang batang Master Heaven Destroyer ay ngumiti at nagsabi, "Bakit ang mga taong ito ay patuloy na kumikilos habang umaasa sa wala kundi ang kanilang maraming bilang?
Pagkatapos ang bise-kapitan habang hawak ang kanyang espada sa kanyang kamay, ay gumagalaw patungo sa kanya para sa pag-atake, na tinatawag siyang bastos na bastard. Ngunit iniiwasan ng young master ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga daliri para sa pag-atake pabalik. Pagkatapos ay isang